Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong gawain ng pagsamba sa Panginoon. And I know na ito ho ay medyo nakakapanibago sa marami po sa atin. Pero ako ho ay nagagalak, dahil minsan ko na nasubukang mangaral na ako lang mag-isa, literally dito sa loob ng bahay sambahan. And then, kaming dalawa ni Brother Gab, and then minsan nandiyan si Brother Junjun. Pero salamat po sa Panginoon, nandito po ang ilang mga kapatiran natin at sinisigurado po natin na atin pong ginagawa yung mga pamantayan na sinabing po ng atin pong pamahalaan. And we go beyond. Meron pa tayong mga face shield. So kung gusto nyo mag-face shield, ay meron ho dyan at susulatan nyo ng pangalan sapagkat yan yung inyong magiging permanenteng face shield para po dito sa atin hong bahay sambahan. So muli ho, pasensya na, medyo late ho tayo nagsimula. Supposed to be 8:30, it's 8:45, past 8:45 dahil ho sa ilang mga technical na mga bagay na kailangan po nating ihanda. Kung nyo napansin, nakabukas ang mga bintana ho ng ating bahay sambahan. Yan ho ay dahil inaano ng gobyerno na mas madaling makahawa ang COVID-19 sa kulog at aircon. At mas magandang panghangin na ay pumapasok, nagsisirculate at napapalitan. So lahat ng iyaan ng pagsisikap natin ay ginagawa natin. Maaaring medyo hindi maging komportable sa atin hong nakasanayan, pero gagawin ho natin ito upang pag-ingatan ng isa't isa. At ako po ay nagagalak, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at meron akong mga nakikitang mga muka. Mahirap na parang nag-uusap lang kami ni Brother Gab at kausap ko lang din minsan yung cellphone sa atin pong mga gawain. So this day ay a special day. Tayo ho ay miss na miss ko na ho kayong mga kapatid. Gusto ko kayong kamayan, pero hindi pa rin natin pwedeng gawin ho ngayon. At nawa ay patuloy ho. Kahit na tayo ho ay layo-layo, ay patuloy pa rin tayo mag-fellowship, magpalakasan sa isa't isa, nag-encourage sa isa't isa. Huwag natin pabayaan na hindi natin makamusta ang isa't isa. Kapag fellowship pa rin po tayo, napakahalaga po niyan. At maya-maya ho ay dadako po tayo sa ating gawain ng pagsamba. At na-miss ko rin ho ang ating Sunday School, amen? More than 3 months tayong hindi nakapag-Sunday School. That is all 12 lessons na na-miss ho natin. At nawa ay pagpalain ng Diyos yung ating pag-aaral ngayong umaga po ito. So tayo dadako doon, pero bago yun tayo ho ay aawit muna. And isa ho sa mga na-miss nating awitin ay yung books of the Bible. So hilingan ho natin ang bawat isa. Kayo po yung may mga Bible, pwede nyo buksan o sundan po dito sa atin hong screen ang mga lyrics. So tayo po ay hilingan natin si Brother Gab na magpaawit po sa atin. Bago po sa lahat, start po natin yung mga Bibles sa table at conference. Genesis, and to
taking a moment to read. Pagiging po natin the Bible steps. Ayan, purihin po ang Panginoon at welcome po sa bawat isa. Natutokso kong i-welcome ang isa't isa ho. Iisa-isahin kayo, no? Pero di natin gagawin po yun. Purihin ng Diyos at ako ho'y nagagalak at meron tayong mga kapatirang kasama ngayon. Excited tayo na makapagtipon-tipon. Do yes, marami tayo. Lalo na ho, yung mga young people sa ating church, karamihan ay below doon sa edad na tinakdaho ng gobyerno. At hindi ho natin makasama. So pag-pray ho natin, maging yung ilang mga kapatiran natin na hindi maiwan yung kanilang mga anak, which is okay. At sila rin ay tumututok sa ating hong gawain at inaasahan natin na kasama ho natin ngayon. So muli ho, welcome sa ating Sunday School sa Jesus Christ Baptist Church. Iba ang pakiramdam, amen? At iba ang pakiramdam ko ngayon kasi mainit. Virgin June, baka pwedeng pakitutok yung isang electric fan dito. At iba ko ang init kapag nakamask at ikaw ay tuloy-tuloy din na nagsasalita. So tayo, pwede pa pakitaaso ng kaunti. Pangtingala lang ko ng konti. Tingala lang ng konti. Ayun. Konti lang. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. At again, tayo ho ay nagpapasalamat sa Panginoon. At hindi niyo ho alam mga kapatid kung gaano ako nagagalak na tayo ho ay magkakasama. Ibang-iba yung nakikita natin ang isa't isa. Tayo ho ay meron pong gawain na kagaya po nito. Well, kagaya na nasabi ko natin, it was, if I remember correctly, March 15,
nung huli ho tayong nagkasama-sama dito ho sa ating bahay-sambahan dahil March 16 at 17, binagsak na ang community quarantine. At kung hindi niyo ho naaalala, ang ating ho pinag-aaralan sa Sunday School nung naputol ay ano ho? Ito ho ay fundamentals of Christian doctrines or Christian belief. When we say fundamentals, these are the basics. Ito yung mga basic. Kumbaga sa nag-aaral, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, or ABC, D, E, F, G. Again, these are the basics. Brother Paul, napaka-basic naman. Pero wag natin malitin ang basics sapagkat kung hindi mo alam ang basics, hindi ka makaka-advance dun sa ibang mga topic o sa ibang mga subject. So, muli ho ay atin hong gustong buksan ang pag-aaral na ito at ginawa ho natin, sinimulan natin ang pag-aaral ng Fundamentals of Christian Faith sapagkat ito'y naka-coincide sa ating ika-10 taong anibersaryo. Isa yun sa mga na-miss natin, amen? Usually, meron tayong medyo mas malaki-laking gawain kapag anniversary, pero online lang ang nangyari sa ating pong pagdiriwang ng anibersaryo. Pero pag new normal na, Lord willing, kapag pwede na tayo talagang medyo magdikit-dikit sa biyaya ng Panginoon ay magkakaroon mo tayo ng isang simpleng pagdiriwang. Pero kagaya sinabi ko ho, ay sinimulan natin ang pag-aaral ng Fundamentals of Christian Faith sapagkat alam natin, for 10 years, marami ng mga mananampalataya ang nag-come and go mula ho dito sa church. Marami ng mga bago na mga Kristiyano nandito sa JCBC. At gusto ho natin na ang bawat isa ay maging matatag, maging matibay sa pananampalataya patungkol sa tinuturo ho ng salita ng Panginoon. Lalo na doon nga sa mga basic. Sapagkat mahirap kapag nagkamali ka sa basic. Naalala ko po, nung kami nag-aaral ng high school ay meron kaming bookkeeping. At meron bookkeeping, umabot kami hanggang sa, kung nagkakamali, hanggang 12 or kung may idea kayo sa bookkeeping, hanggang 14 column worksheet. At ang mahirap po noon, yung tinatrabaho mo ng 2 oras, yung pala sa simula ay nagkamali ka na, yung 2 oras mo, masasayang lahat dahil nagkamali ka doon sa simula. Ganun din ho sa atin hong pinag-aaralan. Kapag sa mga basic ho na ito ay mali ang ating pagkaunawa, ang tsansa ay magkakamali ho tayo sa iba pang mga paniniwala sa Biblia. So bago ho tayo magpatuloy, ay tayo ho muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli sa iyo kami ay lumalapit at papasalamat, nagpupuri. Salamat o Diyos na meron kaming kalayaan upang ikaw ay sambahin, upang ang iyong salita ay pag-aralan. Panginoon, hindi lamang kalayaan, kundi salamat po at meron kaming buhay. Meron kaming kalusugan, meron kaming kalakasan na may kakayahan kami upang dumako ngayon dito sa bahay-sambahan. O Panginoon, salamat po. Salamat po sa mga kapatiran na kapiling ngayon. Isang kagalakan sa puso ng iyong manggagawa. At lalo't higit, Panginoon, kami po ay naniniwala ng iyong pangalan ay naluluwalhati. Hindi lamang po sa mga naririto, kundi maging sa aming mga kapatirang, maging nasa bahay-bahay at nakatunghay ngayon upang mag-aral ng iyong salita at sambahin ka. Panginoon, paalala mo sa amin ang katotohanan na aming napag-aralan mula sa aklat ng unang Pedro. Natunay nga kami ay mga saserdote, mga priest, at kami ay maaaring mag-alay ng katanggap-tanggap na hain sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Nawa o Diyos, samahan mo kami sa umagang ito. Bigyan mo kami ng tamang puso, bigyan mo kami ng handang isip sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo o Diyos. At muli, maging ang aming mga kapatirang nasa bahay-bahay, ikaw punawa ang pumilos, ikaw punawa ang magturo. At lahat ng ito ay sa namin pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kung siguro ho, napansin niyo na ho yung mga pagkakaiba sa ating bahay-sambahan. Nakagawalay ngayon yung pulpito para kung ako man ang may sakit, hindi ko mahawa si Brother Gab o kung sino man ang tatayo, ay so just this is all para ho sa atin hong safety.
identity. So muli ho, ang pinag-aaralan natin sa Sunday School at ito hong first lesson na ito ay magiging review. Pinaka-review ho natin para ma-refresh ang ating hong mga kaisipan. Fundamental doctrines of the Christian faith. Kagaya nga ng sinabi ko ho, ito'y ating sinimulang pag-aralan upang ang mga mananampalataya sa JCBC na ngayon nagdiriwang na o lumalakad sa ika-10 taon ay lalo pang lumalim, lalo pang tumibay sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Bakit natin pinag-aaralan muli ang mga basics upang ang mga bagong Kristiyano at mga matatagal ng Kristiyano ay patuloy na lumago at patuloy na tumatag. Pangalawa, pinag-aaralan po natin ang fundamentals of the Christian faith para ho ma-identify at maiwasan ang mga maling katuruan. Kapatid, wag ho tayong maloko ng sanlibutan. Ang mga maling katuruan ay linggo-linggo. No. Araw-araw pumapailan lang. Lalo na po sa panahon ngayon, konting type lang sa YouTube, marami ka na may encounter na maling katuruan. Hindi lahat na nagbubukas ng Bible ay nagtuturo ng tama. Hindi lahat na nagpapakilalang lingkod ng Diyos ay tunay na lingkod ng Panginoon. Pag pumunta ka sa Christian bookstore, hindi lahat ng books doon ay Christian nga o naglalaman ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Well, paano natin ma-identify kung hindi natin alam yung totoo? Halimbawa sa pera, kung hindi mo alam ang katangian ng totoong pera, madali kang maloloko ng peking pera. At yun din ang isa sa mga dahilan bakit natin kailangan muling balikan ang pag-aaral ng mga fundamental doctrines of the Christian faith para matulungan tayong ma-identify kung ano ang mali at ganoon din kung kinakailangan ma-refute or masansala ang mga maling paniniwala. Paano mamaya o paano kung minsan sa pilahan dyan, sa tricycle, may kumpare ka nagsabi, pare, di ba yung Bible, salita lang ng tao yan? Paano kung ba't ka naniniwala dyan? Sasabihin mo na lang, basta. Ang mahirap po yun. Para ma-identify natin ang mga maling katuruan at ma-refute or masansala kung kinakailangan. Bakit natin pinag-aaralan ito? Number 3, this will serve as a guardrails in our faith. Ito yung magsisilbing guardrails. Ano yung guardrails? Parang hubang trend. Ang LRT, itong nakaraan ay nagtigil pasada, kahapon, ito nagkakamaling tanda, hindi dahil nagwawelga ang mga kawani nito o mga manggagawa, kundi nagpapalit sila ng mga lumang riles. Mahalaga ang riles. Bakit to? Kung walang riles, ano mangyayari sa tren? Ano mangyayari sa tren kung walang riles? Tatakbo. Pero pupunta sa maling direksyon. Mapapahamak kung saan-saan pupunta. At ito hong pag-aaral natin ng fundamental doctrines ay magsisilbing guardrails natin para hindi tayo liliko sa kaliwa, para hindi tayo liliko sa kanan, mananatili tayong nakagitna sa biyaya ng Panginoon, sakto sa sentro ng kanyang katotohanan. Pang-apat, ba't natin ito pinag-aaralan? So that we may protect and seek to pass it to the next generation. Para maisalin natin, para maituro natin, para ipaunawa natin sa susunod na henerasyon ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kung inyong naalala, meron po tayong 7 na pag-aaralan po at target sana natin sa buong taon na ito ay mapag-aralan ito. So, sisikapin pa rin po natin. Una is the Bible. Ang teaching or doctrine of the Bible or sa technical na terminolohiyo, ang tawag ho dyan ay bibliology. The doctrine about the scriptures. Pangalawa, theology. Or Theology 101, the doctrine of God. Ano bang mga katotohanan patungkol sa Diyos? Mga kapatid, maraming mga maling paniniwala patungkol sa Diyos na dyan sa paligid.
the doctrine about Jesus Christ. Pangatlo. Pang-apat, the doctrine about the Holy Spirit. Panglima, the doctrine about man, at magkasama na dito, and sin. Dahil hindi mo paghihiwalay, pag pinag-aralan mo ang tao sang-ayon sa Biblia, hindi mo maihiwalay ang kasalanan sa tao. Alam niyo, may mga taong naniniwala ngayon na ang tao ay basically mabuti. Lahat ng taong pinapanganak ay may busilak na kalooban. Pero dahil sa kanyang lipunang ginagalawan o mga taong nakaka-influensya sa kanya, siya ay natuturuan ng mga mali. Yun ba ay wastong paniniwala? Talaga bang ang mga pinapanganak ay may mga busilak na kalooban? Ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa tao? Susunod, pag-aaralan natin ang patungkol sa kaligtasan. At ako'y excited sa pag-aaral ng doktrina ngayon. And then, panghuli, pag-aaralan natin ang doktrina patungkol sa iglesia or the doctrine of the church. And Lord willing, kung magagawa ko nating matapos ito bago matapos ang taon, ay meron mo tayong isang bibigyang pansin, the doctrine about the music in the church or music in general. At meron tayong kapatid sa Panginoon na ito ang forte, musika na ating hinilingan na maghanda upang be excited sa bagay na yun. So ano ang kauna-una natin yung pag-aaralan? The doctrine of the Word of God, the Bible. Bakit? Bakit ito ang kauna-unahan, Brother Paul? Dahil lahat ng mga susunod nating pag-aaralan sa nakabase sa salita ng Diyos. So kung ang salita ng Diyos ay hindi natin pinagtitiwalaan, o kung ang salita ng Diyos ay mali ang ating pananaw dito, higit sa malamang, magiging mali ang ating pananaw sa ibang mga doktrina. Kung ang gawain natin ay kagaya ng ginagawa ng ibang mga tao ay namimili lang ng paniniwalaan or sila ay pag hindi nila type, halimbawa, pagdating sa langit, naniniwala ka bang may langit? Oo, sabi sa Bible may langit. Naniniwala ka bang may impyerno? Hindi, walang impyerno. Ang mapagmahal na Diyos hindi gagawa ng impyerno. Ano nangyayari? Ang basihan na ay hindi ang Bible, ang basihan na ay yung kanilang sarili, yung kanilang pananaw. And again, kailangan meron tayong tamang pananaw sa Biblia. So atin hong mabilis na re-reviewin yung pinag-aralan natin ng 2 buwan. Okay lang po ba? Susubukan natin tapusin ng kalahating oras yung pinag-aralan natin ng 2 buwan, ng February and March, or mid-January and March. Pinag-aralan ho natin, una ho sa lahat, na para makilala natin ang Panginoon, kailangan siya ay magpahayag sa atin. Okay? Ang Diyos, para makilala natin, ang Panginoon, para malaman natin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga kautusan, ay kailangan niyang magpahayag sa atin. Ang tawag ho dito is God's revelation. Okay? Hindi ito yung book of Revelation. Kung hindi, ang ibig sabihin ng revelation is uncovering or paghahayag ng Panginoon. When it comes to the created order, we may by our observation know of the things around us. Pagdating sa mga nilikha ng Panginoon, pagdating sa mga bagay sa paligid, pwede nating obserbahan. Halimbawa, inobserbahan mo ang puno. Ang dahon nito ay kulay green. Naobserbahan mo yun. Naobserbahan mo kailangan nito ng tubig. Naobserbahan mo yun. Naobserbahan mo siguro sa buwan ng Marso hanggang buwan ng Mayo namumunga ang punong ito. Naobserbahan mo yun. So again, pagdating sa mga nilikha ng Panginoon, the power of observation. Nakakakuha tayo ng detalye. Pero pagdating sa Diyos, pwede bang, teka muna, obserbahan mo muna ang Diyos. Pwede ba yan? Hindi yung obra.
Dahil una sa lahat, ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita. Hindi siya nahahawakan. So, hindi siya maaaring makilala sa pamamagitan ng mere physical observation. So, because God is a Spirit. Then, pangalawa, bakit kailangan mag-reveal ang Diyos para makilala natin siya? Because God is transcendent. Ito ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang kataasan ay lagpas-lagpas sa ating mga pangunawa. Di ba minsan ho sa mga bata, Sister Gemma, nung bata pa, di maliliit pa yung mga anak niyo, sila Giselle, nung maliliit pa. Ngayon, nakakausap niyo na siguro sila bilang parang normal na lingwahe, pero nung maliliit pa, sinusubukan mong ibaba yung pangunawa. Parang yung pamangking ko ho. Nung siya siguro ay 4 years old, tinanong ako, Tito Paul, anong oras na? Sabi ko, 2. Anong sunod na hagot? Anong sunod na tanong? Bakit? Ano sasabihin ko sa bata? Ay kasi, pamangkin, nakadepende yan sa pag-ikot ng mundo sa araw at pag-ikot ng mundo, yung rotation ng mundo sa kanyang sariling axis. Lalagpas lang yun. Pero totoo ba yun? Totoo yun. Pero lalagpas lang yun sa bata. Anong gagawin ko? Ibababa ako. 2, kasi yung maiksing kamay, nakatutok doon sa 2. At yung malaking kamay, nakatutok doon sa 12. Maunawaan niya ba yun? Maunawaan niya yun. So, sa ganung paraan, gusto ko makita niyo ang Diyos, napakataas. Ang Diyos sadyang kakaiba, napaka-banal ng Panginoon, na kailangan niyang ipaunawa sa atin. Ang tawag ulit na iba, the condescension of God, nag-condescend siya. Inabot niya tayo sa kababaan ng ating kaalaman. Pinaunawa niya sa atin ang kanyang nireveal niya sa atin ang kanyang sarili. So, kailangan para makilala natin ang Panginoon, para maunawaan natin ang Panginoon sa kanyang kalooban, ay i-reveal niya ang kanyang sarili sa atin. Pagdating sa pagkakilala o pagkaalam patungkol sa Diyos, tayo ay nakasalalay sa kanyang paghahayag ng sarili. Sabi nga ho ng isang mahusay na theologian na si R.C. Sproul, idle speculation about God is a fool's errand. If we wish to know Him in truth, we must rely on what He tells us about Himself. Ano ba natin yon? Ang pag-iisip patungkol sa Diyos nang wala kang, ano bang Diyos meron? Yun daw ay wala kang kahantungan. Kung gusto mong makilala ang Diyos, kailangan dumepende tayo sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa atin. Now, ito ho ang tanong. Paano pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Merong dalawang paraan na ginamit ang Panginoon. Una, pinategorya natin ito sa tinatawag na general revelation. Pangkalahatang pagpapahayag. Pag doon mismo sa salita, pangkalahatan, anong ibig sabihin noon? Pag sinabi pangkalahatan, anong ibig sabihin? Kahit kung may mas, maririnig ko pa rin ho kayo. Ano ibig sabihin ng pangkalahatan? Para sa lahat. Kristiyano man o hindi, bata man o matanda, nakapag-aral man o hindi, nasa syudad man o nasa gubat, ito ay pangkalahatang paghahayag ng Panginoon. Marunong ka man na mag-Ingles o ang salita mo man ang tausog. Meron ba dito marunong mag-tausog? Yun ay dialekto dito sa Pilipinas. Nevertheless, anuman ang iyong lingwahe o dialekto, ang Diyos ay nagpahayag, pangkalahatan. Tignan natin yung ilang mga talata. No? Buksan natin sa Psalms. I hope meron mo kayong mga dalang mga Biblia.
Psalms. Lord willing ho, sa mga susunod nating gawain ay meron tayong ite-training na maaaring makapag-project ng verse 2 dyan. Pero kung wala ho kayong Bible, pakipakinggan niyo ho sa Psalm 19. Psalm 19. Ano ang sabi ng verse 1? Psalm 19 verse 1. Awit, 19, talatang 1. Ito ang sabi, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. The heavens daw, kapag sa lalim ng hating gabi ay tumingala ka at nakita mo ang karamihan, milyon, bilyon, trilyong mga bituin sa kalangitan. Ito daw ay nagpapahayag, pagkat sa umaga tinignan ko ang araw, ang lahat ng iyan ay nagsusumigaw. They declare the glory of God. So, kahit ikaw ay nasa gubat, tumingin ka sa taas, makikita mo ito. Kahit ikaw ay nasa lungsod, o ikaw ay nasa kaparangan, o ikaw man ay nasa Amerika, o nandito sa Pilipinas, tumingin ka sa taas. Kita ito. Kahit hindi ka naniniwala, kahit isang taong hindi naniniwala meron Diyos, pag tumingin siya sa taas, nagsusumigaw. At ang sabi sa verse 3, there is no speech nor language where their voice is not heard. Hindi ito limitado sa Tagalog lang, hindi ito limitado sa English lang. Ano man ang lengguwahe, that is, saan ka mang naroroon sa mundo ng sa ibabaw ng mundong ito, nagsusumigaw ang nilikha ng Panginoon at dinedeklara ang kanyang kaluwalhatian. So, maganda kapag tumingin sa taas, ang reaction, wow! Ang galing ng Diyos. Hindi dapat, wow! Ang galing ng evolution. O mga kapatid, ang mga eskwelahan ngayon, ang mga educational system ngayon, ay unti-unting nilalaso ng kaisipan ng mga bata. Pinapaniwala ng lahat ay nanggaling sa isang dakilang pagsabog na lumabas doon ang isang dakilang unggoy. Mula sa isang dakilang unggoy, lumabas ang dakilang tao. O mga kapatid, hindi dakilang pagsabog, kundi merong isang dakilang Diyos na nagsabing, let there be light. May isang dakilang Diyos na nagsalita lamang at lumabas ang lahat ng bagay. So, general revelation, lahat ay nakakakita nito. Hindi lamang ho external, kung hindi nakikita sa labas, kung hindi internal. Pati sa panloob, nahandun ang patotoo ng Diyos, nahandun ang kapahayagan ng Panginoon. Buksan natin sa Romans chapter 2. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Kailangan kong bilisan. Romans chapter 2. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito. Verse number 14. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, this having not the law are a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts. Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Yung daw mga hentil na walang salita ng Diyos, pag pinagmasdan mo, nabubuhay sila na parang sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Ako po niyo? Paano daw nangyari yun? Saan nang galing yung moralidad? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito daw ay patunay ng batas ng Diyos na kasulat sa puso ng tao. Isa ho yun sa mga argumento talaga na napakaganda. The moral argument. Alam niyo ba yung sabi the moral argument? Kung, halimbawa lang, pagpalagay natin na totoo ang evolution, na ang tao galing sa unggoy, itong tanong, saan galing ang tama at mali? May tama at mali ho ba? Pero ba tama? Saan galing yun?
Hindi yan kayang ipaliwanag ng mga naniniwala sa evolution. Ngunit ang isang Kristiyanong naniniwala sa salita ng Panginoon, simple ang sagot, ito ay patunay ng kautusan ng Diyos na nakalimbag sa puso ng tao. Alam niya na may tama, alam niya na may mali, at kapag siya ay gagawa ng mali o gumawa ng mali, nababagabag ang kanyang konsensya. Patunay na ang Diyos ay naglagay ng kanyang kautusan sa ating mga puso. So again, the general revelation of God. And then, we have the special revelation of God. Merong espesyal na paghahayag ang Panginoon. Anong ibig sabihin po ng espesyal? Well, kung kanina general pangkalahatan, espesyal, ito ho ay nakatuon sa ilang mga partikular. It is the act of God, ang gawa ng Diyos sa kung saan kanyang inihahayag ang kanyang sarili, direkta at sa mas matinding detalye sa kanyang mga tao. So, buksan natin sa Hebrews. Gusto ko lang mukhang malabong matapos natin ang review ngayong linggo ito. Hebrews chapter 1, verse 1. Nakita na mo ba? Hebrews 1, verse 1. Ano po ang sabi? God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Sa Tagalog, babasahin ko ho. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. Mga kapatid, ito ang isang napakadakila at napakagandang bagay. Pansinin lang po natin. Ano sabi sa verse 1? Ang Diyos na ano daw? Nagsalita. So, ang pangunahing paraan ng paghahayag ng Diyos sa espesyal na paraan ay papaano? Sa pamamagitan ng salita. At so, lumikha ang Diyos at lahat ay nakakakita ng nilikha ng Panginoon, pero hindi lahat pinagsalitaan ng Diyos. Merong mga partikular na mga tao na mababasa natin sa Lumang Tipan kung saan ang Diyos ay nakipagtalastasan, ang Diyos ay nagsalita, nagbigay ng kanyang mga maliliwanag na salita at kalooban sa kanila. Paano daw ito ginawa? Sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Iba't ibang panahon at iba't ibang, kaya sa Lumang Tipan, nakakabasa po tayo na may nanaginip, may narinig na boses. So may mababasa pa tayo, may biglang kamay na nagsulat doon sa dingding. Merong asno na biglang nagsalita. May nasusunog na burning bush na nagsalita ang Panginoon doon. Again, sa iba't ibang paraan. Mga pangunahing paraan ay nagsusubo siya ng propeta at sasabihin niya, halimbawa, sasabihin niya kay Jeremiah, Jeremiah, sabihin mo sa bayang Israel. At sasabihin niyo, ano daw? Ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan ay nagsalita. Kailan daw? Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon. Okay? So, ang ginawa ng Diyos, nagsalita. Kailan daw? Nung unang panahon. Kailan yun? Nung Lumang Tipan. So, nung Lumang Tipan, sa maraming paraan, ang Diyos ay nagsasalita. Or nagsalita. Number next, verse 2. At in these last days, verse 2, Hebrews 1 verse 2. At in these last days ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Alam niyo ho, lalo na itong kumakalat ng coronavirus, marami ako nakikita sa Facebook, ito daw ang mga huling araw. Mula ho nung dumating si Jesus, technically ang tawag ng Biblia doon, mga huling araw na yon. Okay? So, yung mga huling araw, mula 2,000 years ago hanggang ngayon. Okay? Pero mas malapit na ngayon kaysa kahapon.
So hindi lang ngayon yung ito daw mga huling, kahit dito, ang sabi sa Hebrews ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. So biblically speaking, last days ay mula nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Paano daw siya nagsalita? Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? Noong unang panahon, sa maraming panahon at maraming paraan. Pero ngayon daw mga huling araw, paano daw nagsalita ang Ama? Paano nagsalita ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ito ho ang, bakit natin binabasa ito? Dahil sa special revelation. Yung mga unang panahon na pagsasalita ng Diyos, saan nakatala yun? Saan nakatala? Sa Bible, particularly sa tinatawag nating lumang tipan. At nito mga huling panahon, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak, na si Jesus. Saan nakatala ang mga gawa at salita ni Jesus? Sa bagong tipan. At saan nakatala ang mga salita ng mga, ano ba tamang salita? Ng mga partikular na revelation bearer na inutusan ni Jesus na maghahayag ng kanyang mga katotohanan, mga apostol. Saan nakatala ang mga salita ng mga apostol? Sa luma, sa bagong tipan. Nakuha niyo mga kapatid. So pag gusto nating malaman kung ano ang salita ng Diyos, saan tayo pupunta? Sa lumang tipan at sa bagong tipan. Long story short, ito yung tinatawag nating special revelation. Saan natin makikita ang salita ng Diyos? Sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ay, ang sabi ho dyan sa verse 1, God spake. Sa verse 2, hath spoken. At saan na doon natatagpuan ang mga salita na ito ng Diyos? Sa luma at bagong tipan. At hindi na tayo naghihintay ng dagdag. Hindi ka na maghihintay sa gabi na may bubulong sa iyo. Meron akong ipapakita sa iyong hiwaga, patrocinio. Mula ngayon, ikaw na si San Patrocinio. Hindi ho uubra. Bakit? Saan nakatala ang salita ng Panginoon? Sa Biblia. So sa madaling salita, ito yung sinasabi natin. General revelation, nahandian ang lahat ng nilikha ng Panginoon, nahandian ang patotoo ng Diyos, batas ng Diyos nakasulat sa puso ng tao. Special revelation, nasa atin ang salita ng Diyos. So ito ho, ang hawak-hawak ninyong aklat ay hindi salita ng tao lamang. Hindi gawa ng tao lamang. Ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay nagsalita. At ito ay salita ng Panginoon na lumalang sa atin, na patuloy na nahahabag sa atin, kaya tayo ay nagising pa kaninang umaga at may lakas para pumunta ngayon sa bahay-sambahan upang siya ay purihin dahil siya ay karapat-dapat lamang. So tayo ho ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. At medyo pa natin dapat diinan ito. Ang Biblia lamang ang salita ng Panginoon. Okay? We hold and stand upon sola scriptura. Sabing sola, alone. Scriptura, scripture. Sola scriptura, scripture alone. Bible lamang. Anong ibig sabihin ng Bible lamang? Ibig sabihin ho nito, ang Biblia lamang
ang lahat, the whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is either expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture. Ang lahat daw ng mga kalooban ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay para sa Kanyang kapurihan, kaligtasan ng tao, pananampalataya o paniniwala at pamumuhay ay nandito sa salita ng Panginoon. Kung gusto nating malaman ang katotohanan ng patungkol sa Diyos, gusto nating malaman ang kalooban ng Panginoon patungkol sa mga bagay-bagay, tayo ay babalik at babalik sa salita ng Diyos. Ito ang ating final na otoridad. When we say sola scriptura, sinasabi rin dito na ito lamang ang may otoridad na kayang magtali ng konsensya ng tao. Ito lamang ang may otoridad. Alam niyo, mga kapatid, si Brother Paul, wala akong otoridad na itali ang konsensya niyo. Hindi mo, bro. Ang tanging maaaring magtali ng konsensya ng tao ay ang salita ng Panginoon. Given na ito ay ininterpreta at hinahandle ng tama. So, that's what we mean by sola scriptura. When we say sola scriptura, elements nito, ang Biblia lamang ang pinaka-supreme authority over believers and the church. Alam niyo kung sinong pinakamataas na otoridad sa church na ito? Hindi si Brother Paul. Alam niyo, meron mas mataas? Ang salita ng Panginoon. Sola Scriptura means that the Scripture is sufficient. Sapat ang Biblia. Hindi lahat ng bagay ay nasa Biblia, pero sapat ang mga katotohanan sa salita ng Panginoon para i-address ang lahat ng bagay. Pangatlo, sola scriptura meant that the Scripture is clear. Ibig sabihin, ito ay maaaring maunawaan, ito ay maaaring pag-aralan. Pinag-aralan po natin ng 2 linggo, kung yun naaalala, yung tinatawag na canon of Scripture. Basically, ang ibig sabihin nito ay yung 66 books. Kanina lamang inawit natin from Genesis hanggang Revelation. At tayo ay naniniwala at humahawak na ito lamang 66 na aklat na ito ang nakakapaloob sa tinatawag na salita ng Diyos. Brother Paul, bakit natin kailangan diinan yan? Well, sapagkat meron yung mga nagsusubok magdagdag sa salita ng Panginoon. Primarily, isa ho sa mga kilalang dinagdag ay ang tinatawag na apocryphal book. Again, hindi ito paninira, pero pag binasa nyo ang Roman Catholic Bible, nahandoon ng mga apocryphal book. Bakit hindi paalala ko lang ho, yung ilan sa mga rason, ba't natin hindi tinatanggap ang apocryphal book? Una sa lahat, dahil hindi ito tinanggap ng mga Hudyo at ni Kristo. Pag tinignan nyo ho ang Biblia ng mga Hudyo, wala ito. At anong ginamit na Biblia ni Kristo? Yung Biblia ng mga Hudyo, the Septuagint, the Greek translation of the Hebrew Scripture, which is hindi included ang apocryphal book. Walang kahit isang New Testament author ang nag-quote mula sa apocryphal books. At kailanman, maging dun mismo sa mga apocryphal books, hindi nito kiniklaim na sila ay salita ng Panginoon. So again, I hope na ilang mga bagay na ito ay kumbinsido tayo. Hindi tayo, alam niyo yun, hindi tayo mayanig kapag meron nagsabi sa atin, yung Bible niyo kulang. Ba't naman kulang? Wala kang book of wala kang book of Baruch. Wala kang second Tobit. Sa amin meron, kumpleto yung sa amin. Ano nga ba talaga? Kumpleto yung sa kanila, kulang yung sa atin, o kumpleto yung sa atin, sobra yung sa kanila? Okay, ba ho yun? And we maintain na kumpleto yung sa atin, sobra yung sa kanila, sapagkat dinagdagan nila. At hindi ito kinikilala ng mga Hudyo at ni Kristo. Buksan naman sa Romans chapter 3.
Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 1. Ano po ang sabi? What advantage then had the Jews? Anong advantage way? Chiefly because unto them were committed the what? The oracles of God. Ano yung oracles? The utterances, the words of God. Kanino daw pinagkatiwala ang salita ng Diyos? Sa mga Hudyo. So, saan masusumpungan ang salita ng Diyos? Sa mga Hudyo. At pag tinignan mo ang pininiwalaan ng mga Hudyo na salita ng Panginoon, wala doon ang apocryphal books. Wala. So, hindi ito kinikilala ng mga mananampalataya. And we believe also in a closed canon. Yes, it is the 66 books at sarado na ito. Wala nang lalabas isang araw. Baka mamaya managinip isang araw si Kuya Wilmer. At sabi niya, nakatanggap ako ng kapahayagan mula sa Diyos. Tubig ang sagot, tubig! Kailangan niyo nang deliver ng tubig. Lapitan niyo si Brother Wilmer. So, hindi na siya magsusulat ng book of water. Dagdag na. Idadagdag niya sa hindi na. Anong sabi sa Revelation 22, buksan po natin. Revelation 22 and verse number 18. Ano po ang sabi? For I testify unto you, unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. So, bawal magdagdag, hindi rin pwedeng magbawas. Ibig sabihin, sarado na. We have the 66 books, the complete revelation of God. So tingnan ho natin ngayon ang issue or ang paksa patungkol sa inspiration. Tingin ko dito ho tayo matatapos ngayong umagang ito. Hindi rin kayang tapusin lahat na sa ating review. Inspiration. Buksan natin sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Ito po ang sabi. Verse 16. 2 Timothy 3:16. Isa sa pinakamahalagang salita dyan na yung kauna-unahan. Pero ba yung kauna-unahang salita? All. Anong ibig sabihin ng all? Lahat. Anong ibig sabihin ng lahat? All. Maliwanag ho ba? Napakliwanag. Ibig sabihin walang hindi kasama. Lahat. Ang sabi ng Bible ay ito, all Scripture. Yes, at that point of time, the Old Testament, and by extended application, also the New Testament. All Scripture, all the 66 books, is what? Given by inspiration of God. Now, dinignan na natin ito ng matagal-tagal sa ating mga pag-aaral ng nakaraang 3 buwan. Kasi nakakaalala ko ng ibig sabihin ng inspiration. Para lang ba yung isang binatang na in love, na-inspire akong sumulat ng tula. Yun ba yun? Isang araw ba na nagising lang si Pablo sa kulungan na siya'y inspired kaya sinulat ang Book of Philippians. Yun ba yun? Sabi sabihin na inspiration, given by inspiration of God. O God breathed. Tama po. Ito'y galing sa Greek word theopneustos, nang ibig sabihin ay hininga ng Diyos. Now, meron dalawang general na paniniwala. Una, hiningahan. Pangalawa, inihinga. At madalas kong naririnig, lalo na nung ako'y dati pang bata pa lang na mananampalataya nag-aaral ng Biblia, ang madalas kong naririnig na example ay para bang si Adan, nung hinulma ng Panginoon, ano ang ginawa? Hiningahan ng Diyos ang naging kaluluwang buhay.
At ang paniniwala ng iba, ganito din ang Biblia, hiningahan ng Diyos at naging salitang buhay. Well, that is a wrong comparison. Sapagkat ang mangyayari ho noon, gawa ng tao, pero hiningahan ng Panginoon. No, ang mas tama kung pagkaunawa sa Theotokos ay inihinga ng Diyos. Anong pagkakaiba nun? Yung hiningahan, eto na, gawa na, tapos, saka lang hiningahan. Yung inihinga, saan galing? Galing sa Diyos mismo. So, ang mas tamang pagkaunawa ho ay sa inspiration, Theopneustos, God breathed out. Inihinga ng Diyos. At ang punto ito, the production of the Scripture is attributed to the creative act of God. So, ibig sabihin, hindi kinuha ng Diyos yung gawa ng tao at hiningahan niya, kung hindi ito mismo ay gawa ng Diyos na gumamit siya ng mga tao. May pagkakaiba ho ba yun? Yes. Malaking ang pagkakaiba nito. Scripture in its totality, God's production. Paano mangyaring gawa ng Diyos gumamit siya ng mga tao? Halimbawa, sino dito may mga anak? Taas ang kamay? Anong sinasabi niyo sa inyong mga anak? Sino may gawa sa kanila? Ha? Sino may gawa sa kanila? Si Mami at Daddy o ang Diyos? Oh, hindi pa si Mami at Daddy. Nakuha niyo na? Ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasama ng mag-asawa. Okay? So, inihinga ng Diyos. Ginawa ng Panginoon. At gumamit siya ng mga tao. Again, hindi ito eksakto, pero gusto ko makuha nyo yung kaisipan. So, ito'y produkto ng Panginoon. Gawa mismo ng Diyos. Hindi ito basta gawa lang ng tao na para bang hinayjack lang ng Panginoon. Para bang ginawa ni Pablo, tapos sabi ng Panginoon, akin na lang yan. Hindi ganun. Ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Isang sikat na talata, puntahan po natin, Matthew chapter 4. Dito tayo matatapos. Matthew chapter 4. Pasensya na ho, naging mabagal tayo sa ating review. Matthew chapter 4. Ano sabi sa verse 4? And he answered and said, it is written, Matthew 4:4. Ang tinukso ni Satanas si Kristo, yamang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong mga tinapay, ang mga batong ito. Anong sagot ni Jesus? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na, lumalabas sa bibig ng Diyos. Saan galing ang salita? Mismong produkto ng Panginoon. God breathed. Inihinga ng Diyos. Mga kapatid, ang hawak-hawak niyong libro ay hindi gawang tao, kundi produkto ng Diyos na gumamit siya ng mga partikular na mga tao. So, hindi ho normal na libro ito. Hindi ho normal na aklat ito. Ito ay espesyal. Ito ay ang espesyal na revelasyon ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. So kung gusto natin makilala ang Diyos, nagpahayag siya. Pangkalahatang kapahayagan, nandiyan ang kanyang mga nilikha. Espesyal na kapahayagan, narito ang kanyang salita. At narito ang kanyang kalooban, nandito ang kanyang mga kautusan. Isa sa pinakamahalaga, nakasulat dito, ang kaparaanan ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Walang iba, kundi sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga ho na pag-aralan natin ang Biblia.
So sa susunod ho na may nagsabi sa inyo, ang Bible, sulat lang ng tao yan. Ang tamang sagot dyan, oo at hindi. Oo, sulat ng tao, pero hindi ito galing lang sa tao. Ito'y produkto ng Diyos, inihinga ng Diyos, at gumamit siya ng tao para malimbag o masulat ang mga ito. Well, mga kapatid, nag-overtime si Brother Paul. Sensya na, kailangan natin din maghanda para sa ating gawain ng pagsamba. Deserve natin next Sunday kung meron man hong mga katanungan. Kung meron kayo tanong, pwede isulat sa papel, pwede ipasa sa akin, o text nyo ako, message nyo ako mamaya, at maaaring po nating bigyan katugunan yung mga tanong ko. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Lord, lalo higit, nagpapasalamat kami sa iyong salita na iyong pinagkaloob. Na meron kaming basihan upang ikaw ay lalo pang makilala. Malaman ang iyong kalooban, Panginoon, lalo higit, malaman ang kaligtasan na iyong ginawa. Hindi mo kami pinabayaan na manghula, hindi mo kami hinayaan na umimbento ng aming sariling kaparaanan, kundi Panginoon, narito ang iyong salita na iyong inihinga. Panginoon, nawa sa espesyal at sariwang paraan, ipaalala mo sa amin na ito nga ay iyong salita. At nawa ang katotohanan ito ay lalo magtulak sa amin na magkaroon ng uhaw at gutom. Naglaan ng panahon sa pag-aaral, sa pagbabasa, sa pagsasaulo, sa pagbubulay-bulay sa salita mo, Panginoon. O Panginoon, nawa, bigyan mo kami ng puso na may uhaw. Bigyan mo kami ng panlasa na maging napakatamis at napakasarap nito at maging kasariwaan ng aming mga kaluluwa. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming gawain, aming hiling na ikaw po nawa ang gumabay, maging sa aming mga kapatiran na sa bahay-bahay, ikaw po nawa ang mag-ingat. Maraming salamat po sa panahon na makapag-aral kami. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sa ating mga kapatiran na sa mga tahanan, tayo atin hong pansamandaling puputulin ang ating live streaming para ho i-prepare para sa ating worship service after 15 minutes. God bless po.